Next, Leksyon 40, también versus tampoco. Sino ang meron ng idea? También versus tampoco. Brad Moises, alam mo na? Ano ang pinakaiba niya? Yung tampoko, hindi. Tapos yung tambien, kalimutan ko sa narinig ko na po yan. Tampoko ko Yes sa'yo po. eh. Nagtatampo si... Tatampo ko sa'yo eh. Ba yung ano? Bandar sa Juice, yung tampoko yan, ba? Yun ba juice yan, yung juice. neither or either? Oo, sige, paisa-isahin natin. Hindi ko alam kung napanood niyo na yung pelikulang Ito Neither Mama po. Tambien. Sino ba may alam nun, ng pelikula Ito Mama Tambien? Yan, usually pag nag-aaral ka ng Spanish, yun yung mga nire-recommend na pelikula eh. And Your Mother Too, di ba? Ito Mama Tambien. So, Tambien versus Tampoco. Si Brad Rene yata gusto sumagot. Si Brad Rene ba yun? Si Brad Michael. Okay. So, ano ba pinagkaiba niya? Okay? Sa Spanish, kapag may nagsabi ng sentence, for example, sinabi sa akin, nag-usap kami ni Brad Percy, nagbabanding kami, tapos sabi ni Brad Percy sa akin, Hermano Arsi, me gusta el café. So, pwede kong sabihin ako rin, or ako hindi ganun. 'Di ba? Pwede akong umagree, pwede rin akong mag-disagree doon sa sinabi niya. Pwede akong sumang-ayon, pwede akong hindi sumang-ayon. Sa English, usually ang sagot natin pag sumasang-ayon, no? Me too. Or kapag or you can also say me neither or neither kapag negative yung sentence. Sa Pilipino, pwede mo sabing ako rin or ganun din ako o pareho tayo. 'Di ba? Yun yung ways natin. Sa English, for example, no, binibigyan ko lang kayo ng konting background sa grammar, no. So for example, pag gusto mong umagree, no, sa isang positive sentence, ang positive meaning wala yung word na no or not sa sentence. Kumbaga, positive yung sentence, wala siyang sinabing no or not. So for example, sabi ni Brad Percy, I like coffee. Sa English, pwede kong sabihin, me too, or same here, or so do I. Or pag sinabi ni Brad Percy, me gusta viajar. I love traveling. So I would say in English, same here. Pero pag sinabi ni Brad Percy, I don't love traveling. Hindi ko gusto magbiyahe. I could also say, negative yun dahil merong not sa sentence, me neither or neither do I. I don't like waking up early. Neither do I. Sa Tagalog, pag positive yung sentence, meaning wala yung word na hindi or ayoko, for example, gusto ko ang kape. Sabi ni Bert Percy, gusto ko ang kape. Ako, nakausap niya, pwede kong sagutin, ako rin. O, sabi ni Bert Percy, mahilig ako sa pagtakbo. Ako rin. Pagod ako ngayon. Sabi ni Bert Percy, pwede kong sagutin, ako rin. Negative sentence, pag sinabi ni Brad Dan sa akin, ayoko ng kape, RC. Pwede kong sagutin, ako rin. Hindi ako makain ng karne. Ako rin. Hindi pa ako handa. Ako rin. So sa Pilipino naman, kahit positive or negative ang sentence, isa lang, pwedeng isa lang, same lang, 'di ba? Ngayon, ito makinig ha, sa Spanish, pag positive ang sentence, gagamitin natin ay también. Pag negative ang sentence, meaning merong word na no or nunca, no? You would use tampoco. Okay? So, kapag normal verbs, ito pakinggan niyo ito mabuti. Pag normal verbs, regular verbs like trabajar, vivir, comer, estudiar, bailar, etc., yung mga napag-aralan natin na merong normal na conjugation, dalawa ang pwede nating sagot. Yo también, me too, or yo tampoco. Depende kung positive or negative ang pangungusap. Kapag naman gustar or gustar-like verbs, no? Ang sagot natin ay a mí también o a mí tampoco. So for example, pag kausap ko si Brad Percy at ang sabi sa akin ni Percy ay, Arsi, yo quiero café. Ang sagot ko dapat, yo también. Pero pag sinabi niya sa akin, RC, no quiero café. Ang sagot ko, yo tampoco. Pero pag sinabi naman ni Brad Percy sa akin, me gusta
el café? Ang sagot ko, a mí también. Kasi gustar ang ginamit niya. Pero pag sinabi ni Brad Percy, no me gusta el café. Ang sagot ko, a mí tampoco. Okay? So again, también and tampoco with normal verbs. Again, normal verbs, ito yung mga normal na verbs na pinag-aralan natin sa present tense, trabajar, vivir, estudiar, comer, beber, etc. So again, ulitin ko pag positive ang pangungusap, meaning wala yung word na no, no? Okay? At nag-a-agree ka o ikaw rin ganun, ang response mo ay yo también. So for example, sabi sa akin ni Bredan, RC, trabajo los lunes. Nagtatrabaho ako tuwing Lunes. I work on Mondays. Ang response ko, pag gusto kong mag-agree, no? Again, it's a positive sentence and mag-agree ako sa kanya. Pag gusto kong sabihin me too or ako rin, yo también. Okay? Nakukuha yun, Bredan? Yo también. Another example, sabi sa akin ni Brad PJ, Vivo en Buenos Aires. Nakatira ako sa Buenos Aires. I live in Buenos Aires. Pag gusto kong sumagot sa kanya, ako rin. Yo también. Yo también. Or pwede kong palawakin. Yo también vivo en Buenos Aires. Kapag naman negative, at gusto mong umagree sa negative sentence, yo tampoco. Again, we are talking about normal, regular verbs. For example, sabi ni Badan sa akin, hindi ako nagtatrabaho tuwing linggo. I don't work on Sundays. So pag meron ka ng hindi sa salisa pangungusap, negative na yon. So no trabaho los domingos, negative. At kapag gusto ko sabihin, ako rin, hindi, me neither, yo tampoco. Hindi ko sasabihin yo también. Bakit hindi ko sasabihin yo también, Brad Percy? Because ano po, negative po yung pinag-aagrihan nyo po. Oo, kasi basta pag yung kausap mo ay meron ng binanggit na no sa pangungusap niya, it means negative yun. At pag Opo. mag-a-agree ka sa isang negative sentence, ang gagamitin mo ay tampoko. Okay? So another example, sabi ni Brad Moises sa akin, no estudio hoy. Hindi ako nag-aaral ngayon. I don't study today. Gusto kong sabihin sa kanya, ako rin hindi. Yo tampoco. Okay? Next, también y tampoco pag naman gustar or gustar-like verbs. Hindi natin ginagamit yung yo, kundi a mí, a ti, a ella, a usted, a Christian, a Fando, etc. Okay? So napag-aralan natin kanina, di ba? Yung mga common verbs like gustar, encantar, interesar, importar, molestar, fascinar, doler, aburrir, fastidiar, quedar, faltar. Okay? So gustar and gustar-like verbs. So pag positive ang sentence, gustar or gustar-like, at gusto mong umagree, a mí también, or a él también, a ella también, a Christian también, a nosotros también, etc. So pag sabi sa akin ni Brad Fando, RC, me gusta el café. Gusto ko ang kape. Gusto kong sumagot sa kanya positive. Umaagree ako sa kanya. Sí, Fando, a mí también. Okay? Kasi gustar yung ginamit niya. Sabi sa akin ni Brad Jonrel, me encanta la playa. Gustong-gusto ko ang beach. Gusto kong sabihin sa kanya, a mí también. Ayun. Nag-agree ako sa sinabi niya na positive sentence gamit ang gustar. Ngayon, sabi ni Brad Janel sa akin, no me gusta el café. Nag-agree rin ako, ayaw ko ng kape. A mí tampoco. A mí tampoco. Sabi rin sa akin ni Brad Janel, no me interesan las noticias. Hindi ako interesado sa mga balita. Ako rin, ganun. Hindi ako interesado. A mí tampoco. Okay? Ngayon, paano naman pag hindi ako agree? Sabi sa akin ni, for example, ni
Brad Fando, trabajo de noche. Nagtatrabaho ako sa gabi. Ako hindi. Hindi ako agree dun. So paano sasabihin? Paano ako magdi-disagree with normal verbs sa positive sentence? Yo no. Trabajo de noche. Yo no. Ayun. Pero pag nagdi-disagree ka naman with gustar verbs sa isang positive sentence pero hindi ka sang-ayon, for example, sabi sa akin ni Berdan, me gusta bailar. Ako hindi ko gusto yung bailar. Hindi ko gusto sumayaw. I could tell him, a mí no. A mí no. Ayun. Kapag naman negative yung sentence, pero hindi ako sumasang-ayon dahil gusto ko siya, no? Siya ayaw niya, ako gusto ko. So for example, sabi sa akin ni Brad Moises, no me gusta el picante. Hindi ko gusto ang manghang. Ako gusto ko. Siya, 'di ba sinimulan niya sa no. So negative 'yon, 'di ba? Nagdi-disagree ako kasi gusto ko yung maanghang. Gusto ko yung pikante. So I would say, a mí sí. A mí sí. Kasi nga yung gustar, 'di ba? A mí sí. Okay? So again, pag positive, no, at normal verb, yo también. Pag negative o may no sa sentence, ang response, yo tampoco, kapag regular verb. Kapag naman positive at gustar at gusto mong umagree, a mí también. Pag negative ang sentence at gustar, a mí tampoco. Pag nagdi-disagree ka naman or hindi ka sang-ayon sa isang positive sentence, normal verb, yo no. Pag nagdi-disagree ka naman, gustar, a mí no. Pag disagree ka naman sa negative sentence, normal verb, yo sí. Pag disagree ka naman, gustar, a mí sí. So yung common mistakes po usually ng mga estudyante, no? Ayun, so for example, may nagsabi sa akin, no me gusta el café. Yo tampoco. Dapat a mí tampoco. Kasi gustar yun. Pag sinabi naman niya, me gusta el café, no? Ang sagot ko, yo también. Dapat a mí también. Mali rin yung ayo no. Ayo tampoco. Dapat a mí. A mí no or a mí tampoco. Kuha po ba o mahirap? Bad Elmer? Masakit niya ito ulo ni Bad. Le duele la cabeza, hermano Elmer? Sí, hermano. Sige nga, try nga natin, ha? Quiz lang. Para matry ko lang kung nagagets nyo ba. Okay? So, lalagay nyo lang kung ano yung tamang response. No? Tambien or tampoko. No? May clue dyan. So, for example, agree yung sentence. No? May nakalagay na agree. Me gusta el café. Sabi nung person 1. No? Sabi nung unang tao, yung kausap mo. Me gusta el café. Nakalagay agree. So, mang-ayon. So, ang tamang sagot, a mí también. Kasi gustar at nag-agree ka. Sa second example, no trabajo los domingos. Disagree. So, ang correct response, yo sí. Okay? So, sige nga. Try natin. 5 minutes, ha? Ilagay ninyo kung ano ang tamang sagot o response kapag sinabihan ka ng ganito. So, for example, number 1, sabi ko sa'yo, me gusta el café. Nag-a-agree ka, nakalagay agree. Anong sasagot mo sa akin? Okay? Sige, 5 minutes. Try natin. Okay. Sige, try natin. Number 1. Me gusta el café. Ano ang response kung nag-a-agree? A mí también. A mí también. Muy bien. Número 2. No trabajo los domingos. Agree. Yo Yo tampoco. tampoco. Yo tampoco. Número 3. Me encanta viajar. Agree. A mí también. A mí también. Bakit a mí también? Encanta po.
Oh, yan. Kasi gustar like verb siya, di ba? Okay. Next, number 4. No me gusta el picante. Agree. A mí A tampoco. mí también. Ay, amo tampoco pala. Ano? Amo? A mí Ano? tampoco. Okay, Bago number yun. 4. A mí Bago yun. tampoco. Okay, numero Tampoco na 5. Number 5. Vivo en Buenos Aires. Agree? Yo también. Yo Yo también. también. Número 6. No estudio hoy. Yo tampoco. Yo Yo tampoco. tampoco. Yo tampoco. 7. Trabajo de noche. I work at night. Disagree. Yo Yo no. sí. Hmm? Yo no po. ¿Mm? Disagree. Yo sí. Disagree. Oh, yo no. No. Yo Yo no. no. Disagree. Yo no. Okay? Ah. Ayan. Number 8. Me gusta bailar. A mí no. Okay. A mí no. Número 9. No me gustan las películas de terror. I don't like horror movies. Disagree. A mí no. Hmm? Ako ba? Disagree. A mí, sí. A A mí, mí, sí. Ayan. Ah, Kasi nga diba pala. no yung umpisa, so nagdi-disagree ka, sí. A mí sí. Ako. Oo. Número 10. No trabajo los sábados. Disagree. yo sí. Yo, sí. Muy bien. O pakibasa nga, Brad Jandrel, ang mga sentence natin, por favor. With Hindi mo ko nalagyan. response. Me gusta el café. A mí Ganito, también. ganito. Brad Jandrel, babasahin ko yung first sentence, basahin mo yung response, okay? Number 1. Me gusta el café. A A mí mí también. también. No trabajo los domingos. Yo tampoco. Me encanta viajar. A mí también. No me gusta el picante. A mí tampoco. Vivo en Buenos Aires. Yo también. No estudio hoy. Yo tampoco. Trabajo de noche. Yo no. Me gusta bailar. A mí no. No me gustan las películas de terror. A mí sí. No trabajo los sábados. Yo sí. Muy bien. Ito po mga kasama, baka may ma-encounter kayo. For example, ang sabi mo, me gusta el café, dun sa kausap mo na native, at ang sabi niya, yo también. Sa ibang region or sa ibang bansa, pwedeng acceptable yung yo también, pwede na lang pagbali-balik ta rin. Okay, so this is not a crucial mistake. Kung a mí también or yo también, either of the two, naiintindihan kayo. Ang hindi nyo lang dapat pagpalitin, no? Pag yung tambien at tampoko. Kasi magkaiba yung gamit nun. Nagigets nyo? So, for example, sabi niya, yo trabajo los domingos. Hindi mo pwede sabihin yo tampoko kasi hindi naman negative yung sentence. Pero yung a mí también, yo también, in other parts or in other regions, pwedeng ginagamit nila yan, no? Pero ang tinuturo ko kasi sa inyo ay academic Spanish, kung ano yung grammatically correct. Okay? So, pero hindi naman siya crucial mistake kung nalilito kayo sa a mí también or yo también. Wag nyo lang ipagpapalit ay yung gamit ng también at gamit ng tampoko. Okay? So, any questions po, mga kasama? Clear ba? Masakit na sa ulo? Les duele la cabeza?